Pumunta ako sa hardin nila at bininiga ng mga bulaklak na dito. For a man like him, nakakatakang may hardin siya sa bahay. Ang cute lang. Masaya ako sa pagbibinyag nang bigla na naman siyang dumating. Dala ang kapeng tinimpla ko sa kanya kanina. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa akin. Nung una, nakatingin lamang to sa malayo kaya't nagtataka ko siyang tiningnan. Nagulat na lang ako na magmarcha siya palapit sa pwesto ko. Nilagay niya ang kapeng dala na sa mesa bago lumapit sa akin. Bakit parang galit siya? May nagawa ba akong di niya nagustuhan? Takang tanong ko sa sarili ko. Agad niyang nilagay ang dalawa niyang kamay sa mga balikat ko at tinihingal na nakatayo sa harapan ko. Nakayuko to dahil mas matangkad to sa akin at madilim ang mata na parang hinahalukay ang kaluluwa ko sa pamamagitan ng bawat titig niya. Are you seducing me? Agad niyang tanong na makabawi na siya namang kinagulat ko. Huh? Me? Seducing you? Di ba kapaniwalang tanong ko dito? Yeah, what else? Halata naman na you were seducing me. Sabi pa nito. Gusto kong matawa pero baka mapikon siya. Kung namanan ng anak namin ang ilan sa ugali niya, alam ko ng reaksyon niya pag pinagtawanan ko siya. I'm sorry sir but no sir. Magalang na sabi ko dito. Of course you are. Stop lying. I know that you're seducing me. Pinag-iitan talaga nito ang gustong mangyari. My God, anak. Namana mo nga sa ama mong ugali na yan. Siguro kung nasa isang bahay kami kasamang anak namin, sasakit ang ulo ko. Wait, ano bang pinag-iisip ko? Erase that. No sir, hindi po talaga. If I'm seducing you, then sinadya kong ibitin ang sasabihin ko at tumingkayad para maabot na bibig ko ang tenga niya. Naguhubad na sana ako ngayon. Sabi ko in my seductive tone pero mali atang ginawa ko dahil ako ang biglang nag-init. Namula ang buong mukha niya at agad akong tinalikuran at pumasok ng bahay. Dahil sa ginawa niya, hindi ko napigilang matawa. He is impossible. Mukhang mag-i-enjoy si mamang asarin ng papa mo anak. Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa papalayong bulto ni Dave. Nasa sasakyan niya kami ngayon at patungo sa grocery store. Tiningnan ko muna mga sinukat ko sa isang pirasong papel at saka sinilip ang ngayon nakasimangot ang driver ko. Kung umasta to parang bata eh. What? Naiinis pang tura nito na makitang nakatingin ako sa kanya. Sungit? Ang gwapo mo po. Sabi ko at natawa na makitang pinipilit niyang di mangiti sa sinabi ko. Kahit ang labi niya umaangat ng kusa. Kilig yan? Marami bang bibilhin mo ngayon? Pagbubukas niya ng usapan. Opo. Sagot ko habang tinitext ang anak ko kung kamusta na. Uwi na raw ako, sabi niya dahil miss na niya ako at ganun din ako. Pero wala akong choice dahil kailangan ko tong gawin para sa kanya. Malapit na makuha ni Dave ang tiwala ko. Siguro soon ipapakilala ko ng anak namin sa kanya. What are you doing? Tanong nito kaya nag-angat ako ng tingin. Nakitang nakakulot na naman ang noo. Tinago kong cellphone ko dahil mukhang di niya nagustuhan ang ginawa ko. Tinext ko lang po ang pamilya ko. Sabi ko at nag-iwas ng tingin. What's with the formalities? Kulot noong tanong niya. Po? Takang tanong ko. You keep on saying po, opo, and sir. Do I look old? Tumingin ulit ako sa kanya at natawa na makitang lukot ang mukha. Grabe naman tong isang to. Kung ganoon, anong gusto niyang itawag ko sa kanya? Like casual lang. Ano bang dapat na itawag ko sa'yo? Tanong ko. Sweetheart. Ha? Para yata ako nabingi sa narinig. I mean, Dave. Paglilinaw nito at agad tinoon ang tingin sa harapan. Dave daw. Dinig ko yung word na sweetheart eh. Grabe anak, ang landi pala ng papa mo. No wonder sumama agad ako sa kanya noon kahit di pa ako nakainom ng kahit anong alak. Okay, Dave. Sabi ko at binalik ang paningin sa harap nang biglang huminto ang sasakyan kaya ako napatili. Hawak ang dibdib, binalingan ko ng tingin si Dave. Ano bang pumasok sa isip niya? What did you say? Tanong nito na lang na sa akin nakato ng tingin. Ha? May sinasabi ba ako? Takang tanong ko. Say it. Sabi niya na kinagulo ng utak kong lalo. Ano bang sasabihin ko? My name. Say my name once again. Dave? Pag-uulit ko. Weird. It sounded familiar. Sabi nitong bumalik sa pagmamaneho na parang walang nangyari. What is weird of his name? Siyempre, pamilyar sa kanya. Pangalan niya yun eh. Have we met before? May natatandaan ba siya sa nangyari sa amin noon sa Canada? Hindi pa ata eh. Pinilit kong magsalita na parang normal lang. Natatakot akong baka mahalata niyang kinakabahan ako ngayon. Are you sure? Tanong niya ulit. Yeah. Sagot ko at binaling ang paningin sa bintana para maiwasan ang mga sulyap niyang tila na nanuri. Thanks God dahil hindi na siya nagtanong pa. Just a little longer. Nakarating kami sa grocery store. Hindi ko talaga alam kung bakit pa siya sumama kaya hinayaan ko na lang.
Kumuha siya ng cart, yung malaki na at sumunod sa akin. Dumiretso ako sa meat section para kumuha ng mga karne. Ang gwapo naman ng taga-bitbit ng pinamili mo, miss. Dinig kong sabi ni Dave. Napailing na lamang ako sa isip ko at hindi ko siya pinansin. Nagpapapansin lang naman ang mokong parang timang. So, tell me about your family, Zelaya. Napahinto ako sa pagkuha ng manok nang marinig na banggitin niya ang pangalan ko. My adopted parents threw me away 6 years ago. Kumuha ako ng 7 karne na nakapak at nilagay sa cart, nagtuloy sa pagsasalita. I haven't met my biological parents. Nung baby ako hanggang 2 years old, lola kong kumugpop sa akin, pero namatay kaya't kailangan nilang humanap ng mag-aalaga sa akin. Then I met Mommy Violet and Daddy Alberto. They were my adopted parents. Silang nagpalaki sa akin hanggang maglalaga ako. Pero ika nga nila, blood is thicker than water. So pinalayas ako sa kasalanang di ko naman ginawa. Sabi ko, I'm sorry. Dinig kong sabi ni Dave. Ngumiti lang ako at kumuha ng mga gulay na nasa listahan na bibilin namin ngayon. It's okay, di mo naman kasalanan yun eh. Alitan naman yun ng kapatid ko. My sister did something bad and pinasa sa akin ang kasalanan yon. I tried to explain my side but mom and dad believes her over me. Sabi ko, tinigit siya papunta sa mga nakahilerang mga cup noodles. So, sa kanila ka pa rin umuwi? How about the school? Tanong niya. I didn't finish my degree. Sabi ko dahil nabuntis niya ako 6 years ago. I need to stop work for my baby. Pero hindi rin ako nagsising nangyari lahat ng yon because I met you. Sabi ko habang nilalagay sa cart ang cup noodles na nakukuha. Ha? Naguguluhang tanong niya. Di naman talaga ako nagsisisi dahil nakilala ko si Dave at tumating sa buhay ko ang anak ko na siyang hinuhugutan ko ng lakas ngayon. Ree, is that you? Napatingin ako sa lalaking nakatingin sa akin. Nanlaki ang mga mata ko na makilala kung sino to. Oh, Rex, is that you? Oh my God! Tili ko at niyakap siya sa sobra kong tuwa. Hey, how are you? I mean, look at you. Grabe. Asensado ka na. Sabi ko at natawa siya sa tinuran ko. Eto, okay lang naman. Kakauwi ko lang galing States actually. Ikaw ba? Kamusta ka na? Tanong niya. Maayos lang din naman. Grabe. Di kita nakilala agad ah. Gwapo si Rex, matagal na. Pero iba na talaga ang pormahan niya ngayon. Ano ka ba, Ree? Ako pa rin to. Nag-DM ako sa'yo sa IG mo ah. Hindi mo pa nababasa. Magsasalita sana ako nang tumabi si Dave at ilahad ang kamay niya kay Rex. I'm Dave. I'm Rex. Sabi ni Rex at tinanggap ang pakikipagkamay ni Dave. Nalingat lang sandali, may langaw ng lumapit. Bulong ni Dave pero malabong hindi marinig yun ni Rex. So, para saan yung message mo sa akin? Tanong ko para mabaling sa akin ang atensyon niya na mukhang di nagustuhan ang sinabi ni Dave. I offered you a job, Ree. Kailangan ko ng secretary sa... May trabaho na siya. Di niya tatanggapin ang offer mo. Pagsingit ni Dave kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Pwede po bang iwan niyo muna kami? Sabi ko sa mababang boses, tsaka hinarap si Dave na ngayon nakaigting ang panga, halatang di nagustuhan ang sinabi ko. Na makitang seryoso ko, umalis siya at iniwan ang cart sa tabi ko. Na makaalis siya, humarap ako kay Rex na pinagmamasdan pala kami ni Dave. Rex was my ex-boyfriend. He is a good friend of mine, naninong ni Ino. Kanina ko pa gustong itanong to, pero siya ang ama ni Ino, hindi ba? So, may kayo ba? Tanong niya ulit. Walang kami, Rex. Ino demanded to meet his father kaya't nagpanggap akong katulong niya para kilalanin muna siya. Thank you rin dahil hindi mo pinahalata kanina ang pagtataka na makita mo siya. Alam ko nagulat siya na sumingit si Dave sa usapan at alam kong nakilala niya agad to pero agad niya ring binalik sa normal ang reaksyon kaya hindi to napansin ni Dave. Like I said, magkamukha ang anak ko at ang ama nito. Dumaan kasi ako sa inyo kahapon. Naabutan ko si Pauline ang nag-aalaga kay Ino. Alam ko merong di tamang nangyayari eh. Anyways, I need to go na or else paglalamayan na ako mamaya. Sabi ni Rex. Sumulip ako sa gawin ni Dave at nakita masama ang tingin nito sa amin. Let's catch up together? Marami kang kukwento sa akin. Isa pa, binabakuran niya na ikaw, Zelaya. I know, cause I'm a man too. Sabi niya and he is referring to Dave. Ako? Binabakuran? I don't think so. Attracted siguro siya sa akin pero I don't think babakuran niya ako. Sira ka, malabo ata yun. Natatawang sabi ko pero seryoso lamang siyang nakatingin sa akin. Kailan mo siya ipapakilala sa ama mo? Ino needs a dad, Ree. Ramdam ko yon lalo na nang dumalaw ako sa inyo. He keep on saying malapit na niyong makilala ang papa niya. Sabi nito. Maybe soon, Rex.
So far, mabait naman si Dave, pero I need time, kahit konti lang dahil gusto kong kilalanin siya ng mabuti, sabi ko. Okay, if that's what you want, just call me if you need some help, sabi niya. Thank you, Rex, sabi ko at niyakap siya. That's enough. Boses ni Dave na inihiwalay ako kay Rex at kinaladkad paalis palabas ng grocery store. Hey! Pinilit kong bawiin ang kamay ko pero mahigpit ang hawak niya dito. Hindi ako binibitawan hanggang sa makasakay kami sa sasakyan niya. What are you doing? Nagtatakang tanong ko sa kanya. No, Zelea, it's you. What are you doing? Why are you hugging that man? Are you out of your mind? Sabi nitong namumula na sa galit. Problema mo. Takang tanong ko sa asal niya. My problem? Oh, it's you, lady. After he said those words, he slammed his lips against mine that made me shot. Agad ko siyang tinulak at binalikan ng mga pinamili namin. He is being irrational. Wala namang kami at isa pa, the last time I checked, hindi siya ganun sa akin. What is wrong with him? Wala na si Rex nang balikan ko ang cart. Probably umalis na ito nang hindi ko napansin. Nasa counter na ako nang dumating si Dave. Tahimik lang siya, tinihintay na mapak lahat ng binili namin. Kahit ang mga babaeng nagpapak, tila hindi magawang kiligin, kahit ubod ng gwapo nitong kasama ko. Mahahalata kasi sa kanya na wala ito sa mood, na dapat wag siyang kakausapin. Binitbit ko ang iba at kinuha naman niya ang malalaking pack. Tahimik naming binaybay ang daan papunta sa sasakyan niya. Nang makarating kami sa bahay, ganun pa rin siya, tahimik lang. Naglagay ko ng lahat ng pinamili namin kanina sa lagayan nito at kumuha ng tubig para inumin. Para ko nawalan ng lakas sa nangyari sa araw na to Una, ang pagkikita namin ni Rex. Pangalawa, ang parang nagsiselos na amo ko at ang huli, ang paghalik nito sa akin. Inabsorb ko pang lahat ng biglang pumasok ng kusina. Look, I'm sorry. Panimula niya. No, it's okay, sir. Sabi ko at tumayo na sana para umalis nung hawakan niyang sigo ko. Wait! Naguguluhan ko siyang tiningnan kahit di naman siya nakatingin sa akin. Why are you so mad? Tanong nito sa mahinang boses. I'm not mad, sir. Hindi lang talaga tamang ginawa mo kanina. You're being rude to someone na wala namang ginawang masama, sabi ko. Sino ba yon? Rex is my friend, a very good one. Kahit wala sa lugar ang inakto mo kanina, isa pa. Baka nakakalimutan niyo po, katulong ako at amo kita. Walang tayo. What did you say? Walang tayo? Natatawa pero madiin ang mukha nito habang sinasabi yon. Bakit, hindi po ba? Sabi ko. You're wrong, lady. The moment you entered this house, I already set my eyes on you. Nilapit niya akong bigla sa kanya kaya't napapikit ako at napakapit sa balikat niya. So take the full responsibility dahil kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. And that, he claimed my lips na parang pag-aari nga niya ito. The same feeling when he kissed me 6 years ago in Canada. Yung halik na hindi ko kailanman nalimutan. Halik na siyang dahilan kung bakit ginawa akong bagay na yan with him. Napapikit ako at sinuklian ng halik na binibigay niya habang bumabalik sa isipan ko ang alaala naming dalawa sa una naming pagkikita 6 years ago sa bar sa Canada. Litong-litong isip ko that time. Di ko alam anong gagawin ko lalo na't wala akong mauuwian sa Pinas. Pinalayas ako ni mommy at daddy at naiintindihan ko kung ba't parang wala lang sa kanila na gawin ito sa akin. After all, I am not their biological daughter. I decided na pumuntang bar to get wasted. Gusto kong uminom ng mainom until makalimutan ko panandalian ang mga sakit at problemang naranasan ko ngayon, but then, agad na nabukaw ang atensyon ko sa isang lalaki na nasa island counter at umiinom ng mag-isa. Maraming gwapong naglalakihan dito, but my eyes settled only for the man that speaks perfection. Gwapo ito, lalo na ang malalim nitong mga mata. He looks like a broken man. Hindi ko alam kung sinong espiritong sumapi sa akin nang tinahak ko ang daan papalapit sa kanya. Once in our lives, hindi ko in-expect na mafe-feel ko to. They say na there is a certain phenomenon kung saan nararamdaman mo na lang bigla na may connection kayo sa isa't isa kahit bago pa lamang kayong nagkikita. What's with him that makes me do it? Hindi ko rin alam. Para lang siyang magnet na hinihila ko papalapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya at magang itong tiningnan. Halos kapusin na ako ng hininga. He's so handsome. I think kulang pang ang handsome para i-describe siya. Hey, why are you looking at me? Sabi nito at hindi ko alam kung bakit pati boses niya nakakaakit pakinggan. I am not looking at you. Sabi ko kahit nakatingin naman talaga sa kanya.
Of course you are. I can see your eyes. It's beautiful. Lasing na sabi nito. Pinamulahan ako sa sinabi niya pero napangiti na makitang binitawan niyang baso ng alak at lumapit bahagya sa akin. Pretty, sabi nito, at naamoy ko rin ang alak sa hininga niya pero kahit ganon, mabango pa rin. Pwede ba yun? Siguro sa kanya po pwede. Nakaka-addict amoyin kahit na amoy alak nga ito. Really? Pigil ngiting tanong ko rito. Yeah. Wanna go out with me? He asked. Napanunok ako na ilang beses sa sinabi niya at tiningnan lamang ang kabuuan na itsura nito. Tonight? Tanong ko, then he nodded again. Tumingin ulit ako sa mapupungay na mga mata niya at saka itinuon ang paningin sa alak na nakadisplay sa harapan. I'm here to get wasted. And here I am nakikipaglandian sa hindi ko naman kilala. You're drunk, sabi ko. Oh, I'm not, baby, sabi nito. Tumingin ulit ito sa mukha niya at wala ng oras napahagat labi na makita sa mga mata nito na desidido siya. Yes, you are? Pagpapumilit ko. I am not. I can make you... Lumapit itong lalo sa akin at bumulong. Scream in pleasure. We are going to have fun tonight. Kinilabutan akong bigla sa boses nito at sa sinabi niya. It's hot. I think I am getting wet. Good. What am I doing? Can I taste your lips? Sabi niya at seryosong tiningnan lang ako sa mga mata, pati na rin sa labi ko. Yeah, mahinang ani ko. Right, from that moment, pumayag na ako sa gusto niya. Dahil lamang sa halik niyang yon, sumama ko sa kanya. Parang ngayon lamang I cannot control myself anymore. Tinutugon ko ang lahat ng binibigay niya. Hindi ko alam kung kailan or kung papanong nakapasok sa kwarto niya, kung gayong nasa kusina lang naman kami kanina. Hindi ko alam kung ano nga bang meron sa mga halik niya at napapasund ako nito palagi na para bang may mahika. Na oras na matikman, susundin ko na lamang ang nanaisin niya. Habol hininga ako nang putulin niya ang halik. Wala ito sa plano ko. Ang plano ko lang kilalanin siya para malaman kung mabuti ba siyang ama o hindi. Kung hindi ba niya itatakoy ang anak namin na hindi niya kilala. Hindi nga niya ako matandaan kaya't alam kong magugulat siya oras na nalaman niya na may anak kami. Nagpanggap akong katulong para mapadali ang pagkilala sa kanya, pero bakit eto? Ako ang tinatrabaho niya. Wala kang asawa, hindi ba? Napamulat ako nang marinig ang sinabi niya. Ano raw? Anyways, I don't care. Sabi nitong basta na akong tinulak pahiga sa kama at agad na pinatungan. Nagtitigan kami sandali, saka hawiin ang ilang hibla ng buhok kong nasa mukha ko. Pretty. Talaga? Yeah, I like your eyes. It's beautiful. Dagdag nito. Hindi ko nga alam kung bakit pero namula ako sa sinabi niya, kagaya ng una naming pagkikita.